Ay magandang gabi po. Ang kasunod natin pag-usapan po nitong alas 9:20 ng gabi ay ang topiko na kung saan sinabi po ng Secretary ng Justice na si Boying Rimulya na sobrang yaman daw ang utak sa missing sabungero. At ito po ay nag-develop matapos lumitaw po si alias Totoy na nagsisiwalat na ang mga missing sabungero ay patay na po lahat sila ngayon. At yung mga missing sabungero ayon sa kanya ay hinulog na po. Nahulog na, naibaon na po sa ilalim ng tubig ng Taal Lake. At higit pa riyan, sinabi po ni Secretary Boying Rimulya na yung mastermind o yung utak sa pagkawala ng mga sabungero ay sobrang yaman. Kaya daw bilhin kahit sino mga judge. Kahit pati pa daw justice ng Supreme Court, kayang bilhin. Sino kaya yan? Hindi ko naman alam kung sino sinasabi niya. Yan ang development po sa ngayon. At ito po ay, siyempre, ayaw ko naman, ang source ko ng informasyon nito ay yung GMA7. Kaya ng GB7 ay copyright strike tayo kung ipe-play ko yun. Kaya ipapakita ko lang muna ngayon yung balita na nagsasabi po si Secretary Rimulya na ang mastermind po ng sabong na ng mga sabungerong nawawala ay sobrang yaman. Ito po siya. No, basahin natin. Yan ang mga kaanak ng mga nawawala rather. Sinabi rito, ang balitang ito sinulat pa sa Singapore. Sino ba nagsulat nito? Philippine Star Global. So sabi, the alleged mastermind in the killings of the missing sabongeros has enough money to infiltrate the judiciary. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya warned Thursday. In an ambush interview, Rimulya said he plans to speak with Chief Justice Alexander Gismondo about the supposed influence being exerted by the brains behind the killings. Ang bigat ng kalaban dito. Kasi ang pera riyan, makakapasok yan hanggang even sa judiciary, sabi ni Rimulya. So, basta ang sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang sinasabi in his own words. Kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Kaya kakausapin natin ang Chief Justice tungkol dito. Yan ang sinabi po ni Boying Rimulya. Ngayon, ladies and gentlemen, at ang sabi po ni Boying Rimulya, itong lumitaw po na si alias Totoy ay may bit-bit na sapat na ebidensya. At may video pa siya na hawak para magpapatunay na yung tinuturo na negosyante ang siyang nag-uutos para dukutin itong mga nawawalang sabungero at dalhin doon at ibaon sa ilalim ng tubig ng lawa ng Taal. Yan po. Sapat daw ang ebidensya. Meron pang video. Yan ang pinakamabigat dyan. Kung ano ang mangyari nito ay God save the justice in the Philippines. Yan lamang po ang maipagdasal natin. Pastor Rody Rabi. So ngayon, sino kaya yan? Kasi natanda natin yung 3 taon nakalipas, nagkaroon po ng tinatawag na investigation sa Senado. Sa committee, ang committee chairman po ay si Ginoong Bato de la Rosa. So, siya po nag-imbestiga at nakatutok ang investigasyon sa isang napakayamang bilyonaryong negosyante
na walang iba kundi si Atong Ang. Pakinggan natin yung mga nakaraang mga investigasyon, mga tanungan para masariwa natin at basahin nyo sa kanilang mga binibigkas na mga salita sa kanilang bibig at kayo na po ang bahala humusga kung talagang siya nga ba ang tinutukoy ng mga ebidensya na hawak ng ni Totoy Bato ay Totoy, si alias Totoy, na nagsasabi na ang mastermind ay talagang sobrang lakas sa kahit sa mga judge, sa mga justice, kaya niyang bilhin. Narinig niya mismo itong taong ito na may utak sa pagpatay na nagsalita na kahit justice ay kayang bilhin. So, pakinggan po natin. Ito na. Parang as Lucky 8 honor of as game, well, makakapagbigay ako ng idea rin sa inyo. As Lucky 8 honor of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ano na ang Lucky 8 parang ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwedeng maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag niyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi. Ulit lang. Maniwala ba kayo doon na hindi siya mahilig sa pera? Munti ko mahulag sa upuan dito. Binbin. Maniwala ka ba na hindi mahilig sa pera si Atong Ang? Si Pastor Rode Rabi. Maniwala ka ba na hindi mahulog sa pera, mahilig sa pera si Atong Ang? Pakinggan mo na natin ulit. Gaming, ako mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila kung talagang guilty kami o kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Ikaw naman, pinapatawa mo kami. Sino ba naman ang tao sabi na guilty ka? Okay, patuloy. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Pineda, alam ko, bahala na kayo dyan kung sino man yan. Sige. At pang-level pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin mo, pakisabi na lang yung pangalan. Magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, alam natin na legality na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung, kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Sino nagsabi sa'yo na guilty ang Lucky 8? Hindi. Sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your Honor. We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of
the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang kami mo mismo titigil. Kapareho na sabi ko, hindi ko after dito. Ang gusto ko lang makatulong sa tao. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang gobyerno natin. Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less sa operation namin, nasa 1 billion na. Ang kinikita namin, pinamigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na, 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Really, mamaya ko na po babasahin to, tapusin ko lang po yung Mr. Chairman, sorry to interrupt. Senator, Mr. Atongang, Minority Leader. Meron pa po isang importante remark. For a while. May interjection lang si Minority Leader. Just one question, Mr. Chair, if you will permit. Since the resource person has mentioned that he is the owner, he admitted he's the owner of Lucky 8, he mentioned that there are other licensees. Would the good resource person be able to state on the record who are these licenses of Isabong? Yes, we can do that. Yes, we can do that. We can do that. Yes, if he can enumerate. Yeah, there is a request coming from Senator Drilon that kung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang Lucky 8, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Kebong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan, class 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng Sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. O yan sabi ni Atong Ang. Siya ba kaya sa tingin nyo? Yung tinutukoy ni tinutukoy nila yung yan ang tinutukoy po ni Rimulya. Mapera, malakas, kayang bilhin ang sinong judge, kahit justice ng Supreme Court ay kaya. Sino kaya? Siya ba yun? O kayo na maghusga kung sino ba yan. Pero in-expect ko, dahil tutulungan na nila si alias Totoy, ay bibigyan nila ng lahat ng proteksyon at magsasalita na raw. Hopefully, kagaya ng hinahabol natin ng katarungan sa mga biktima ng tinatawag ng war on drugs, bakit hindi natin hanapin ang katarungan sa lahat ng mga nawawala? Biktima naman ng mga war among the fighting cocks. Okay, Edmond Bornasal Beltran, kadaming taong nawala. Mahigit daw 100 ang nahulog sa lawa ng Taal. Doon sa Taal Lake, hinulog. Tinalian ang mga katawan at hinulog doon. Kaya, bakahin ako niya. Magandang gabi lang, maayong gabi diha sa Buena Vista, Agusan del Norte. Okay. Tapos si Binbin, Tornio, kasama lang sila pero hindi sila ang utak. Ganun ba? Sino ba kayang utak ng online sabong? Tornio, nasa congressman pala ang mga sindikato ng sabungan. Binbin, alam nyo po una ng mga sabungero kung anong mastermind kahit presidente po kaya niya bayaran? O yun. Yan ang matindi dyan. So alamin na lang natin. What is important is gumugulong na ito
At mabuti pa itong mga sabungero, mas makakuha pa ito ng katarungan kasi dito sinasampa, dito tinatrabaho. At sinasabi po pala ni Remulla na ang grupo na tinitingnan nila ay mahigit 20 po ang grupo nito sa mga utak na mga sa pagkakawala ng mga sabungero. Sa 20 nila, may grupo ng pulis na kasama. May grupo ng opisyal ng ating bayan. Kasama din dyan. At may grupo din dyan na napakarami nilang grupo. No? Tapos, sa pagsisid doon sa ilalim, kasi naghanap sila ng expert, sinabi ni Secretary Remulla na nakausap na nila yung technical experts sa technical mga makahingi sila ng technical na tulong mula po sa Japanese government. Kasi may gagamitin silang high-tech na makina pababa para hanapin ang sa ilalim ng lake. Malamang natabunan na ng mga lupa doon sa ilalim. Ang mga katawan o mga katawan, kundi buto-buto na yun. Kaya kayo na mga mahilig kumain ng tawilis, dyan sa parang tamban yan kung sa dagat galing na isda. Kayo na mahilig kumain ng tawilis, naku, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong kumain, baka kumain yung isda na yan, kumain na ng katawan ng tao. Yan po ang aking masasabi sa ngayon at sana humingi po ko ng tulong sa inyo bago na i-share ito sa inyong mga kaibigan at para naman at ma-replay ng replay at huwag kayo mag-skip ng ads para makatulong naman kayo sa akin. At dagdag diyan, humihingi po ako ng tulong sa inyo na bigyan niyo po ako ng donasyon para makabuo ako ng 60,000 pesos na pangsampa ng kasong Kuwaranto laban kay Erwin Tulfo doon sa House of Representatives, sa Senate Electoral Tribunal. 60,000 pesos po kasi ang babayaran ko doon. Okay? Maraming salamat po sa lahat. At kung ikaw ay para sa katarungan, tulungan niyo po kami na huwag magkaroon ng senador ang Pilipinas na isang Amerikano. So magandang gabi po, Edmond Bonasal Beltran. Sobrang kawawa mga pamilya na mga namatayan. Maraming salamat po, magandang gabi. Naimbaga rabim, kada kayo amin. Mga maray na banggi, mga Bicol noon. Tapos maayong gabi sa imo, Senyor Vicente Ferrer. Dennis Causing, maayong gabi. Tapos ito naman, magtulong-tulong tayo sa paghanap ng katarungan sa lahat, para sa lahat. At yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. Babalik po kayo after 5 minutes ay meron na naman akong isisiwalat na bag video na naman. Ito naman po ay patungkol sa patungkol naman po ito sa yung Atimunan Massacre. May katarungan pa bang makukuha sa mga namatay sa Atimunan Massacre? O yun ang kasunod natin. Magandang gabi po.